أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat, kitab na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. So umabot na tayo sa pagpapaliwanag ng tafsir ng Surah Al-Ikhlas na i-review natin yung mga nakalipas na dinaanan natin na nag-umpisa ang Imam rahimahullah sa pagpapaliwanag sa pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapadala ng sugo. Na ang pawaid na bakit pinuri ng Imam rahimahullah dahil napakahalaga talaga ng pagdating ng sugo, dahil ang sugo ang tumanggap ng risala at ang paliwanag ng sugo tungkol sa din ng Islam, lalong-lalo na sa asma wa sifat ng Allah tabaraka wa ta'ala. Ito ang pinakatama at masasandalan nating kaalaman. Ganon din binanggit niya ang pagdating ng sugo, ito ay base sa ilmu al-amal, sa paggawa ng kabutihan, kaalaman at paggawa ng kabutihan. Na ang Islam hindi ito ay base sa talagang tiyak na kaalaman at al-ilmu basira, na ito talaga ay may kaalaman at tiyak na kaalaman. Ganon din pinaliwanag sa atin ng Imam rahimahullah ang pagbabawal o pagbibigay sa atin ng babala na wag nating gayahin ng mga hindi mga Muslim o yung mga nangaligaw sa pag-intindi ng bab ng asma wa sifat, katulad ng tahrif, ta'til, tamtil at saka takyib. Na ang ating paniniwala ay kung ano ang nabanggit lamang sa kitab at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan wag natin itong babaguhin, wag natin papalitan kung ano nabanggit sa loob ng kitab. At wag natin itong i-deny kapag talagang nakasulat dyan na kahit na minsan magkapareho ang pangalan sa khalq o sa nilikha, kaya lang totally sila talaga magkaiba, pangalan lamang ang pareho. Pagkatapos hindi natin pwedeng ipaliwanag kung papaano o tinatawag nating kaypiya ng sipat o ng af'al ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kung ano lamang nabanggit sa atin. Kailangan tumigil tayo ay tawqifiyya. Ganon din yung wala tamtil, na hindi natin maaring bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng similarity o katulad o kahambing kasino man sa kanyang mga nilikha. Pagkatapos ang Ahlus Sunnati wal Jamaah, hindi tayo lumilihis o umaalis sa landas ng mga mursalun, na ang pamaraan talaga ng tamang tagasunod ng mga sugo at mga propeta ay kung ano ang kalang landas sa tinatahak na sirat al-mustaqim, tayo ay mananatili, hindi tayo lalabas. Kahit pa ito ay taliwas sa ating ninuno, sa ating tribo, sa ating imam o sino man, kapag ito ay mukala pa sa dalil, hindi tayo aalis sa sirat al-mustaqim. Hindi natin pipiliin ang kalugudan ng tao kaysa sa kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nabanggit niya yung mga tao nasa sirat al-mustaqim, nabanggit ng Imam rahimahullah, at ito ay supported ng ayat sa Quran, na ang sirat al-mustaqim, na ang mga tao nasa sirat al-mustaqim ay ang mga nabiyin, wa siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Ang mga propeta ay tiyak talagang sila ay tumatahak sa tuwid na landas, kaya sila dapat ang ating kunin na kudwa o modelo. Hindi tayo kukuha ng ibang modelo. Sila ang unang modelo. At ang mga anbiya, ang mga propeta at mga sugo, sila ay talagang tapat na tao. Sila ay syuhada at saka sila ay salihin. So kaya yan ang ating at pinabulaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinasinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga musyrikin, mga kafirin at yung mga Muslim na ginagamit ang kalang isipan sa pag-intindi ng asma wa sifat, na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay tansi, siya ay free sa anumang uri ng shortcoming o depekto o
o pagkakamali sa pagdidescribe ng kanyang sarili. Ganon din ang mga propeta ay salama o ang mga rusul salama sa pag-convey sa atin ng risala. Kung ano lamang tinanggap nila, lalong-lalo na tungkol sa din, lalong-lalo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sila nagsasalita o nagdadagdag na anuman maliban lamang sa kanilang tinanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yan talaga ang Siratal Mustaqim. Pagkatapos pagpapatuloy ng Imam, sabi ng Imam rahimahullah, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ. Sabi ng Imam rahimahullah na ang Suratul Ikhlas, ito ay pumapasok pa rin sa jumla na nakalipas na ang tinutukoy dito na ang lahat ng asma wa sifat ng Allah Tabarak wa Ta'ala, ito ay base sa sa nafi wal itbat. Na kung ito ay may anumang uri ng shortcoming o depekto, dapat natin itong i-negate, huwag natin tanggapin. At kung ito naman ay nabanggit sa Quran at nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ito ay ating tanggapin nang walang anumang uring pag-aalinlangan at pagpapaliwanag na galing sa ating sarili. Sabi rito, ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surah Al-Ikhlas, na kung paano dinescribe o pinakilala o nilarawan ng Allah Tabarak wa Ta'ala ang kanyang sarili sa surah Al-Ikhlas, allati ta'dilu tulot al-Quran. Nang surah Al-Ikhlas, ito ay equivalent o compare sa kahalintulad ng ikatlong bahagi ng Quran. Nabanggit na natin yung hadith na sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi binafsihi, sabi niya, walladhi binafsi. Sabi niya, ang Suratul Ikhlas la ta'dilu tulot al-Quran. Ito ay equivalent ng, kaya nung tanongin niya ang mga sahaba ridwanullahu alaihim, sino ba sa inyo ang may kakayahan na magbasa ng buong Quran gabi-gabi? Sabi ng mga sahabas, ito ay mahirap para sa kanila. Sabi niya, Suratul Ikhlas ta'dilu tulot al-Quran. At nabanggit natin na ang paliwanag dito ng mga ulama, ng mga ahlul ilm, na ang tulot al-Quran, ang unang-una ay akbar tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o sa ating akida. At ito ang pinaka-abdal o adam na anwa ng bahagi ng Quran. Pangalawa ay yung tungkol sa mga ahkam o mga batas, kung ano ang mga batas sa katuruan ng Islam. Pangatlo ay yung mga akbar tungkol sa mga Bani Adam, sa mga naunang mga propeta o mga naunang tao o kasas o history na kapupulutan natin ng aral na pinagkaloob sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Quran upang bigyan tayo ng aral at bigyan tayo ng babala na wag tayong tumulad sa mga tao na napahamak, na hindi sumunod sa kanilang propeta at hindi na tinanggap ang dalang katuruan ng mga propeta. At pagkatapos ang pagbabasa ng surah Al-Ikhlas, kaya sinabi dito tulot al-Quran, kapag ito ay binasa natin ng isang beses, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay ang reward o gantimpala. Parang nabasa natin ang 1/3 ng Quran. Kaya sabi nga ng mga ulama, kapag ito ay binasa natin ng 3 beses, parang nabasa natin ang buong Quran. Ang tinutukoy natin dito, ang reward. Hindi ibig sabihin, hindi na natin kailangan basahin yung ibang mga sura, ibang mga aya, katulad halimbawa, hindi rito labas ang surah Al-Fatiha at iba pang. Ang tinutukoy dito ay reward. Kaya napakaganda talaga lagi nating babasahin ang Suratul Ikhlas. At pagkatapos ang pagbabasa ng Suratul Ikhlas, ito ay masru at napakaraming, sabi nga ni Imam Ahmad rahimahullah, na ang kiraa ng surah Al-Ikhlas ito ay mutawatir. Kaya hindi ito maki-question at talakka, ibig sabihin accepted ng buong umma, lalo ng mga ulama. Halimbawa, pagising natin sa umaga, ang surah Al-Ikhlas, ito ang una nating pagkatapos ng Qul ya ayyuhal kafirun, siya sa pangalawang raka'a ng ating sunna ng Fajar. Ito ang una. Pagkatapos ng Fajar, ng Salatul Fajar, ito naman ang babasahin natin ng 3 beses.
pagkatapos ng Ayatul Kursi, tapos ng Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, 3 beses sa Fajar. Ganon din sa Duhur, 1 beses. Sa Asr, 1 beses. Sa Maghrib, 3 beses na naman. Pagkatapos sa Isya, 1 beses. Bago tayo matulog sa gabi, 1 beses. Kapag tayo ay tumayo para mag-salatul layl o mag-qiyamul layl o tahajjud, ito ang panghuli o kitab na binabasa natin, ang Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Ganon din kapag tayo ay mag-umrah sa ating tawaf, na sinabi nga ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa qara'a fihima, sabi niya, at-tauhid. Tinawag din ang Surah Al-Ikhlas sa tauhid. So pagkatapos natin magtawaf, pagkatapos din sa makam o sa lugar na malapit sa makam, kung meron mang pagkakataon na makapagsala sa makam Ibrahim. So una ay Surah Al-Kafirun at pagkatapos Surah Al-Ikhlas. So yan ang mga tinatawag nating masru'iyan ng pagbabasa. Merong hadith na napakarami tungkol sa kadakilaan ng pagbabasa ng Surah Al-Ikhlas. Napakarami mga hadith ng tinatawag nating padila ng pagbabasa ng Surah Al-Ikhlas na nabanggit sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bakit ito lagi nating binabasa? Para talagang mismo sa kanyang title na i-purify tayo. Nalinisin ang ating iman, ang ating akida, ang ating paniniwala sa Allah Tabarak wa Ta'ala, na huwag mapasukan ng anumang uri ng shirk. Kaya ito ang dahilan na pagising pa lamang natin ito na agad ang babasahin. Kapag tayo tubayo, kapag tayo nagawang mga pagkakamali o maling pag-intindi ng ating relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito tayo nagtatapos. At dito, pagkatapos, bago tayo matulog, dito rin ang ating isa sa mga huling nating binabasa, ang Surah Al-Ikhlas, para talagang tiyakin kung hindi man ibalik ang ating kaluluwa na tayo ay namatay sa ikhlas, na pinaniwalaan talaga natin ang katotohanan ng karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lamang may karapatan ng pagsamba. At sa mga padila o padail ng Surah Al-Ikhlas na nabanggit ng mga sahaba ridwanallahu alaihim, na ito ay laging nilang binabasa. At tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit, sabi niya na ito ay aking minamahal dahil nabanggit doon ang sifat ng Rahman. Sifat ng Ar-Rahman. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, akbiruhu, na ipaalam sa kanya na li'anna Allah yuhibbu, na ang isang tao na minamahal niya ang Surah Al-Ikhlas, na iparating sa kanya na siya ay minamahal din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang riwaya, sabi doon, hubbuka iya, ang pagmamahal mo sa Surah Al-Ikhlas, at kalakalahul jannah, ipapasok ka na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa jannah. So ibig sabihin, ang pagbabasa ng Surah Al-Ikhlas, dahil ito ay surah ng tauhid, ito ang talagang kompletong description ng Allah Tabarak wa Ta'ala sa bab ng asma wa sifat. So makakamit natin ang pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ito ay talagang palagi nating pangalagaan, so meron tayong pag-asa sa mercy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makamit natin ang jannah sa tamang pag-intindi ng tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at patuloy sa paghawak sa mga ayat ng tauhid at surah ng tauhid na nabanggit sa kanyang kitab at nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito ng Imam rahimahullah, haytu yaqul, at binigay niya sa atin ang dalil buong surah. Buong surah. Mapapansin natin ang Imam rahimahullah, ang kanyang katatagan at ang kanyang karunungan sa kanyang pagpapaliwanag ng Islam o ng akida. Unang ibinigay niya sa atin na ang bab ng asma wa sifat, ito ay base o sa nafi wal itbat. At sa Surah Al-Ikhlas, talagang narito ang nafi wal itbat. So ang unang bahagi, sabi rito, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ito ang tinatawag nating itbat, na kinukonfirm ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ang kanyang mga sifat at ang kanyang mga asma wa sifat. Sabi niya, Qul, at ang salitang Qul, ito ay pagpapatunay o pagpapatotoo na ang kitab ng Allah Tabarak wa Ta'ala hindi salita ng sino man, maging
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay talagang karangalan ng isang Muslim na kapag binabasa natin ang kanyang kitab na sabihin natin cool. Sabihin ninyo, iparating ninyo, ipabatid ninyo na ito ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong kanyang mga ayat, Sharia. Na ito ay talagang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Khalik na dinidescribe niya ang kanyang sarili. Ang sabi dito, Huwallah. Una, Allah. Ito ang kanyang pangalan na hindi maaaring gamitin ng sino man. Na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, hal ta'lamu lahu samia? Meron ba kayong alam na katulad ng kanyang pangalan? Hindi maaring gamitin ng sino man sa kanyang mga dahil ang lahat ng mga nilikha ay may pagkukulang at may pagkakamali, may pagkakasala. Kaya ito'y pinagbabawal Allah tabarak wa ta'ala na gamitin maliban kung lagyan natin ng ab. Sumunod na affirmation ng kanyang pangalan ay Ahad. Na ang Ahad ito ay unang-unang ng Ahad na ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa lamang sa kanyang rububiyya, sa kanyang uluhiyya, sa kanyang asma wa sifat. At sabi nga ng mga ulama, Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah sa kanyang paliwanag, sabi niya, kamal, ito ang ibig sabihin ng palatandaan na kumpleto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang pagpapatunay na ang ahadiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, palatandaan na wala siyang syarik. Hindi maaring ipasok anumang uri ng shirk dahil ang ahad dito matanggap ng pangalawa, ng pangatlo o ng marami. Sinabi nating ahad. At ang salitang ahad, ito ay nabanggit sa Quran, sabi nga ng mga ulama, ito ay ginagamit lamang sa itbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ito ay ginamit sa mga nilikha, ito ay ginagamit na napi. Ito ang kalang paliwanag. At ito talaga ito to. Siya ay nag-iisa lamang na may karapatan ng pagsamba na dapat ang ating pagsamba talaga ay base sa ikhlas. Nang ibig sabihin dito na salitang ahad na iisa lamang ang dapat nating paghandugan na ating pagsamba. Iisa lamang ang dapat nating paniwalaan na meron siyang mga katangian na hindi maaaring taglayin ng sino man sa kanyang mga nilikha. Kaya ang ikhlas, ito ang ating unang-una, ito ang isa sa pinakamahalaga sa umur ng ating din. Hindi tatanggapin na anumang uri ng ating amal kapag walang ikhlas ang ating niya, ang ating salita at ang ating gawa. Hindi tatanggapin, dito nakabase. Kaya ang ating amal, dalawa ang syurut. Una, kailangan ito ay ikhlas na hinahandog lamang natin sa Allah tabarak wa ta'ala. At ito ay ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din, isa sa pinakaadang, pinakadakilang ikhlas na tinutukoy natin dito na dapat salama o ikhlas, malinis tayo sa anumang uri ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng anwa ng tauhid. Walillahi dinul qalis, sabi nga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Napakaraming mga aya na pinutusan talaga tayo na manatili tayo sa ikhlas at lagi nating i-purify ang ating ikhlas kapag tayo ay naliligaw o nawawaswas ni syaitan. Pagkatapos sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Samad. So binulit na naman niya rito ang kanyang pangalan na dalawa. So dito sa tinatawag nating itbat, tatlo ang nabanggit, Allah, Ahad, saka Samad. So ang Samad, ayon sa hadith na very famous ni Abdullah ibn Abbas na nabanggit sa Ibn Jarir, sa tafsir ni Imam Ibn Jarir at Tabari rahimahullah, na ang ibig sabihin ng salitang Samad na kamulat sududahi. Na ibig sabihin na nakamit niya ang lahat ng pagiging leadership ng lahat ng kanyang pangalan. Na siya ang Sayyid ng lahat. Ito man ay ilm, ito man ay kudra, ito man ay kuwa, ito man ay kibriya, ito man ay adama, anumang uri ng pangalan na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kitab at nabanggit ng propeta mo, ibig sabihin intaha, nakamit niya ang pinakamataas na ng pagiging kompleto at perfectus ng kanyang pangalan. Kaya sabi nga ni Abdullah ibn Abbas sa kanyang paliwanag, as-sayyid alladhi kamula fi sududihi, na nakamit niya lahat ng anumang uri. Siya ang sayyid ng lahat. Siya ang master ng lahat.
may master pero hindi maaring tumaas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang paliwanag ng salitang samad na ay tasmudu ilayhi al-kala'i kullu, na sa kanya lamang nakaasa, nakasandal, na sa kanya lamang kukunin ang lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga nilikha. Wala silang ibang pagkukunan maliban lamang sa Allah tabarak wa ta'ala. At ang paliwanag na yan ay agreed lahat ang mga mufassirun na ang isa sa napaka buod ng ibig sabihin ng salitang samad ay sa kanya lamang nakaasa, nakasandal, o hihingiin o kukunin ang lahat ng pangailangan ng kanyang mga nilikha. Kaya yan ang palatandaan ng kanyang gina na siya ay gani, na siya ay walang anumang uri ng sa kanyang sarili at sa sino man sa kanyang mga nilikha. Siya ay gani. At sabi nga ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa kanyang tafsir na ang pagiging gani ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang katotohanan o katibayan na ang lahat ng kanyang mga nilikha ay pukara. Lahat ng kanyang mga nilikha ay pakir, pulubi, miskin. Dahil wala silang ibang pagkukunan kapag hindi nila kunin sa Allah subhanahu wa ta'ala o ipagkaloob sa kanila Allah tabarak wa ta'ala ang kanilang pangailangan, walang ibang magbibigay nito sa kanila. So, ang samad, yan ang ibig sabihin ng salitang samad. May mga paliwanag pa ibang mga tabi'in, halimbawa sila Mujahid at iba pang mga sabi la jawfa lahu, na wala siyang anumang uri ng pagnanasa o pangangailangan na katulad ng inumin, ng pagkain at katulad ng pangangailangan ng mga nilikha, ng Bani Adam at iba pang mga nilikha. Kaya lang sabi nga ng mga iba, yan ay pumapasok sa general na meaning na salitang samad na ibig sabihin na lahat ng kailangan ng mga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gani, Allah ay free. Isa pang meaning ng salitang samad, sabi ng ibang mga tabi'in sa kalang tafsir, huwa al-baqi, na siya lamang ang mananatili, walang ibang mananatili pagkatapos ng pag-ihip ng trumpeta, maging ang mga anghel ay mamamatay lahat. At ipag-uutos na Allah subhanahu wa ta'ala sa natitira kay malakal maut na kunin maging ang kaluluwa ni Jibril, ni Israfil at ni Mikael. Huwa al-baqi wayabka wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. Isa pang meaning na salitang samad, sabi nga ng mga mufassirun, na ang tafsir ng samad ay itong sumunod na ayah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itong meaning ng salitang samad, na kaya ang napi o negation sa huling bahagi, sa pangalawang bahagi ng sura, na nang ibig sabihin ng salitang Allah, ahad, sa kasamad ay itong lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. So kaya ang unang bahagi, Allah, ahad, samad, ito ay itbat. Ito ay affirmation na yan ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang sino man sa kanyang mga nilikha ang pwedeng makishare o maging kabahagi ng mga katangian na yan. Pagkatapos pumunta siya sa pangalawang bahagi na pinililiwanag sa atin ng Imam rahimahullah, na ang asma wa sifat ay may dalawang ito ay mayroong napi, hindi lamang puro itbat. At sabi nga dito, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, nag-umpisa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hindi pinanganak o siya ay walang anak. Siya ay walang anak. Ito ay hindi maaaring mangyari sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lagi niyang dire-reject sa Quran, napakaraming mga aya, dahil ito ay pag-refute sa mga Nasara na sinasabi na si Isa ibn Maryam ibnullah, ang mga Yahud sabi nila Uzair ibnullah, ganun din ang mga musyrikin sabi nila al-malaikatu banatullah. Ito ay nire-reject na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ganun din na siya ay hindi maaaring magkaanak, hindi siya pinanganak. So sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Hadid, sabi niya, huwal awwal wal akhir wad dahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Na siya ang awwal, siya ang una sa lahat, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaliwanag ng propeta, sabi niya, laysa qablaha shay, walang nauna sa kanya. Sabi niya, wal akhir laysa ba'dahu shay. So ito ang tafsir ng surah
na ang surah Al-Hadid na nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala, He is the first and He is the last. Sabi ng propeta, nothing before Him, nothing after Him. At pagkatapos i-refute na Allah subhanahu wa ta'ala, inigit na Allah subhanahu wa ta'ala mga katangian na hindi maaaring maging katangian niya na siya ipinanganak kakaanak. Dito talagang general na wala siyang anumang uri ng similarity, wala siyang katulad, wala siyang kahalintulad, hindi siya maaaring ihambing sa sino man sa kanyang mga nilikha. Sabi niya, lam yalid, walam yakun lahu kufuwan ahad. Hindi siya maaaring ikumpara, ihalintulad, bigyan ng similar, itambal, ihambing sa sino man sa kanyang mga nilikha. Kaya sabi nga ng Imam, la kufuwa lahu, la nidda lahu, wala samya lahu, fala tadribu lillahil amtal. Huwag niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan ng anumang uri ng kahalintulad, kahambing, o similar sa kanyang mga nilikha. Kaya sabi nga ng mga ulama, ang suratul Ikhlas, kapag talagang magtadabbur tayo at mag-focus tayo isa-isa sa mga letra o sa mga salita na suratul Ikhlas, maintindihan talaga natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay totally na naiba sa kanyang mga nilikha. Siya ay totally free sa anumang uri. Wala anumang uri ng nakis. Walang anumang uri ng shortcoming o defekto. Siya ay perfecto. Siya ay kudus. Siya ay salam. Ganon din ang mga mursalun, ang mga ambiya at saka rusul. Sila ay free sa pag-deliver, sa pagkukumbay ng akbar tungkol sa sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang ating posisyon sa bab ng asma wa sifat. Napanatiliin natin ang tinatawag nating tawqifiyya na huwag tayo magdi-describe sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag wala tayong dalil sa Quran at sa Sunnah. At kung ano nabanggit lamang sa Quran, kahit minsan katulad ng kanyang mga nilikha, pasok natin, tandaan natin yung kanyang sinabi, laysa kamithlihi shay'. Pareho lamang ang pangalan pero ang hakika, ang katotohanan ng sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totally na talagang napakalayo sa sino man sa kanyang mga nilikha. Katulad na nabanggit ko, kung ang layo ng langit sa lupa ay sobrang napakalayo, na 500 paglalakbay, lalong-lalo na Allah subhanahu wa ta'ala ay beyond our imagination, na hindi natin maaring ipasok ang ating ukol na mayroong nakis o pagkukulang sa pagdidescribe ng unseen. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.